Ka-Express, kumakalat ngayon ang isang latest update video mula sa Gilas Pilipinas Training Camp na nagpapakita ng kanilang puspusang paghahanda para sa nalalapit na Macau Tune-Up Game. Sa video, kitang-kita ang intensity ng shooting drills, scrimmages at weight sessions ng kupunan. Ang nagpakabas sa lahat at gumulat sa mga fans, ang presensya ng tatlong malalaking pangalan na bumubuo sa posibleng triple towers ng Gilas Pilipinas, sina Angelo Kwame, AJ Edo at Junmar Fajardo. Ang pagdating ni Junmar kasama ang kapwa niyang San Miguel Beerman star na si Sergio Perez at ang TNT star na si Calvin Oftana ay inaasang magpapalakas sa Gilas pool matapos ang kanilang PBA Cup victory. Gayunpaman sa gitna ng excitement, may isang importanteng detalye na kailangang malinawan. Ka-Express, habang kinukumpirmang maglalaro si Ange Kwame sa tune-up game laban sa Macau Black Bears ngayong July 28, lumalabas na malabong papayagan siyang lumaro para sa FIBA Asia Cup, maliban na lang kung hindi gagamitin si Justin Brownlee bilang naturalized player. Ito ay dahil nananatili siyang classified bilang naturalized player ng FIBA. Samantala, ang tanong ay nananatili, gagamitin na ba ni Coach Tim Cone ang mga bagong dating na players mula TNT at SMB ngayong Lunes kontra Macau Black Bears? O bibigyan niya ng playing time ang mga Ginebra Boys tulad ni Troy Rosario, RJ Abarrientos at Chapit Aguilar? Ang Gilas ay nagpapakita ng malaking lakas sa practice, pero ang Final 12 para sa Asia Cup at ang mismong lineup para sa Macau Tune-Up ay puno pa rin ng katanungan na dapat nating tutukan. Ka-Express, nagulantang ang social media sa paglabas ng isang latest update video mula sa Gilas Pilipinas Training Camp na nagbigay ng isang sulyap sa pinalakas na frontline ng kupunan. Sa video na to, kitang-kita ang intensity ng bawat shooting drills, scrimmages at weight sessions na sumasalamin sa dedikasyon ng ating pambansang team, pero ang talagang nagpakaba at gumulat sa lahat ay ang presensya ng tatlong malalaking pangalan na nagpapakita ng potensyal na maging triple towers ng Gilas, sina Ange Kwame, AJ Edo at Junmar Fajardo. Ang kanilang pinagsama-samang laki, husay sa depensa at kakayahang mag-score sa ilalim ay nagbibigay ng banta na hindi pa rin natin nakikita sa Gilas sa matagal na panahon. Si Ange Kwame na muling nagbabalik sa Gilas pool ay kilala sa kanyang shot blocking, rebounding prowess at ang kanyang verticality at kakayahang magprotekta sa rim ay essential laban sa mga powerhouse team sa Asia. Si AJ Edo naman ay ipinagpatuloy ang kanyang impressive development mula sa Japan B-League at nagpapakita ng versatility at athleticism na kinakailangan sa modernong basketball. At syempre, ang pagdating ni Junmar Fajardo, ang PBA Philippine Cup champion mula sa San Miguel Beerman, ay isang game changer. Sariwa mula sa matagumpay na kampanya sa PBA, ang kanyang karanasan, post-game at rebounding ay nagdaragdag ng hindi matatawarang halaga sa kupunan. At ang pagpasok ni Kwame, Edo at Fajardo sa iisang practice setting ay nagpapakita ng isang sistemang pagbabago sa Gilas frontline na naglalayong dominahin ang paint. Higit pa rito, masayang ibinalita Ka-Express na ang Gilas Training Camp ay tuluyan ng pinalakas sa pagdating ni Sergio Perez ng San Miguel Beerman at Calvin Oftana ng TNT Tropang Giga. Matapos ang kanilang matinding laban sa PBA Philippine Cup Finals, ang dalawang ito kasama si Junmar ay agad na nag-shift ng focus sa national team duty. Ang pagpasok ni Perez at Oftana ay nagdaragdag ng championship experience, scoring patch at two-way play sa Gilas. Si Sergio Perez na walang injury mula sa finals ay inaasang agad na makapag-contribute sa Gilas system. Bagamat meron na ring hamon sa injury si Junmar Fajardo, sina Fajardo at Oftana ang kanilang dedikasyon na sumama sa Gilas camp ay nagpapakita ng kanilang commitment sa bayan. Patuloy ang paghahanda ng team at ang mga video ng kanilang training ay nagpapakita ng mataas na antas ng energy at focus. Handa na itong kupunan na harapin ang mga darating na pagsubok. Ka-Express, habang nag-iensayo ang Gilas Pilipinas para sa kanilang Macau Tune-Up Game ngayong Lunes, July 28, isang malaking tanong ang umiikot sa basketball circles. Paano gagamitin ni Coach Tim ang kanyang roster? Lalo na't kakadating lang ng mga players mula sa PBA Finals. Ang dilemma ni Coach Tim, kung agad ba niyang ibibigay ang malalaking minuto sa mga bagong dating na PBA champions na sina Junmar Fajardo, Sergio Perez at Calvin Oftana laban sa Macau Black Bears? O mas pipiliin niyang ipagpatuloy ang paggamit sa Ginebra Boys at iba pang players na matagal nang kasama sa training camp tulad ni Troy Rosario, RJ Abarrientos at Chapit Aguilar na may mas pamilyar na chemistry sa sistema? Well, ang desisyon na ito ay hindi simple Ka-Express. Ang agad na paggamit sa mga bagong dating
ay makakatulong sa kanilang integration sa sistema ni Coach Tim. Pero kailangan din nilang mag-adjust mula sa battle-weary PBA Finals, while sa kabilang banda, ang pagbibigay ng mas maraming minutes sa core group na matagal nang magkasama ay maaring magpanatili ng momentum at chemistry. Ang Macau Black Bears na kilala sa pagkakaroon ng malalakas na imports tulad ni Kenton Malura Brown, isang Filipino-American big man, na dating isinaalang-alang din para sa Gilas, ay magiging isang matinding pagsubok. Sa QMB ay nagpakitang gilas na sa The Asian Tournament, TAT, nagtala ng 20 points and 17 rebounds sa isang laro na siyang nagpapahiwatig ng kanyang abilidad na dominahin ang paint. Ngayon ka-Express, kailangan nating linawin ang pinakamalaking issue na nagdulot ng pagkagulat ng mga fans, ang eligibility ni Ange Kwame para sa FIBA Asia Cup. Habang kumpirmadong maglalaro siya sa Macau Tune-Up Game, mahalagang malaman na malabong papayagan siyang maglaro sa FIBA Asia Cup, maliban na lang kung hindi magagamit si Justin Brownlee. Ayon sa FIBA rules, ang isang bansa ay maaari lamang magdala ng isang naturalized player sa isang tournament. At dahil si Ange Kwame ay itinuturing pa rin ng FIBA na naturalized player at hindi isang lokal sa kabila ng mga pagsisikap ng SBP, at inaasahang si Justin Brownlee ang magiging naturalized player ng Gilas para sa Asia Cup, limitado ang kanyang papel. Ang paglalaro ni Kwame sa Macau ay posibleng bahagi ng pagsubok sa iba't ibang rotation upang magbigay exposure sa kanya. Pero sa ngayon, si JB pa rin ang frontrunner para sa naturalized slot sa Asia Cup. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa eligibility rules ng FIBA at sa strategic planning ng Gilas. So ka-Express, papalapit na ang July 28 na tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Macau Black Bears sa Araneta Coliseum. Ito ang huling malaking test bago sumabak ang koponan sa FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. Mahalaga ang laban na ito hindi lang para sa chemistry building, kundi para rin sa huling pagkakataon na suriin ang bawat play at nakita kung paano gumagana ang Triple Towers, Kwame, Edo at Fajardo. Sa ilalim ng game pressure, kailangan masiguro ni Coach Tim Cone na ang bawat player ay may malinaw na papel at ang sistema ng Gilas ay lubusang maintindihan bago ang big stage. Well, speaking of Gilas at International Hoops ka-Express, meron tayong mabilis na NBA update na may connection sa ating mga Pinoy. Ang ating kababayan na si Jordan Clarkson ay formal nang lumipat sa New York Knicks matapos ang kanyang buyout sa Utah Jazz. Pumirma si JC ng 1-year veterans minimum deal na nagkakahalaga ng mahigit $3.6 million. Ito ay isang strategic move para sa Knicks na pinalakas ang kanilang bench scoring na kinailangan nila sa nakaraang season. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.